Pagod na akong magsinungaling. Tumingin ako sa kanya, ang mga mata ko ay puno ng pagod at hinanakit. Sige, sabi ko sa mahinang boses. Para matahimik ka na. Para matapos na to. Ang eksena sa ospital ay isa sa pinaka-awkward na sandali sa buhay ko. Isang maliit at pribadong klinika sa kabilang bayan na pag-aari ng kaibigan ng pamilya Tumacruz. Naroon kaming tatlo. Ako, si Jason, at si Ina na walang kamalay-malay, masayang naglalaro sa mga laruan sa waiting area. Ang pagkuha ng dugo ay mabilis lang. Isang maliit na tusok sa daliri ni Ina. Umiyak siya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa takot. Agad ko siyang niyakap. Eve, it's okay, anak. Mama's here, bulong ko. Mula sa kabilang panig ng silid, nakita ko si Jason na nakatingin sa amin. Ang kanyang mukha ay puno ng isang emosyong hindi ko pa nakikita sa kanya dati, ang pag-aalala ng isang ama. Sinabi ng doktor na makukuha namin ang resulta sa loob ng 3 araw. Ang 3 araw na iyon ay parang isang paglalakad sa ibabaw ng mga karayom. At dumating ang araw ng katotohanan. Bumalik kami sa klinika. Ipinatawag kami sa opisina ng doktor. Si Ina ay iniwan ko muna sa isang nurse sa labas. N. Tumacruz, Jim Rec. Reyes, simula ng doktor, hawak ang isang brown envelope. The result of the sad paternity test is here. Binuksan niya ang sobre at inilabas ang isang papel. Ipinatong niya ito sa kanyang lamesa, nakaharap sa amin. Sa ilalim ng maraming teknikal na salita at numero, may isang linya na nakasulat sa malalaking letra. Probability paternity, 99.9%. Nakatingin lang ako sa papel. Ang mga numero ay lumalangway sa aking paningin. Ito na. Ang katotohanang pilit kong itinago ay nakalantad na ngayon sa ilalim ng malamig na ilaw ng isang opisina. Tumingin ako kay Jason. Nakatitig siya sa papel, hindi kumukurap. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng kanyang mga hita. Pagkatapos, dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Isang patak ng luha ang gumulong sa kanyang pisngi. Anak ko di. Bulong niya. May anak ako di. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Dapat ba akong matuwa? Dapat ba akong magalit? Ang tanging naramdaman ko ay isang matinding pagod. So, totoo nga. Isang boses na puno ng kamandag ang bumasag sa aming sandali. Sabay kaming napalingon ni Jason sa pinto. Nakatayo roon si Madam Imelda. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at pagkasuklam. Hindi ko alam kung paano niya nalaman, kung paano siya nakarating doon. Magnanakaw, sigaw niya, itinuturo ako. Hindi ka lang isang malanding alipin, isa ka ring magnanakaw. Ninakaw mo ang dugo ng mga Tumacruz. Ninakaw mo ang lahi namin. Lumakad siya palapit sa akin, ang bawat hakbang ay mabigat. Ma, tama na, sigaw ni Jason, tumayo para harangan ang kanyang ina. Pero hindi siya napigilan ni Jason. Sinampal niya ang kamay ng kanyang anak na nakaharang sa kanya. Huwag kang makialam dito, Jason. Ito ang resulta ng kahinaan mo. Sa sobrang gulat at takot, napaatras ako hanggang sa mapasandal ako sa dingding. Akala mo ba mananalo ka, sabi niya, ang mga mata ay nag-aapoy. Akala mo ba dahil sa batang yan, makukuha mo ang yaman namin? Nagkakamali ka. Hinding-hindi ko kikilalanin ang bastarda na yan. Isa siyang mansa sa pangalan ng pamilya natin. Ang mga salita niya ay mas masakit kaysa sa sampal. Tinawag niyang bastarda ang anak ko. Tinawag niyang mansa di ang aking si Ina. Sa labas ng pinto, narinig kong umiyak si Ina, marahil ay natakot sa sigawan. Ang iyak na iyon ang nagpabalik sa akin sa katinuan. Ang galit ng isang ina ay biglang umapaw. Huwag na huwag mong tatawaging bastarda ang anak ko, sigaw ko pabalik, ang lahat ng takot ay napalitan ng tapang. Wala siyang kasalanan dito. At lalong-lalo na, wala kang karapatang saktan siya. Wala akong karapatan, tumawa siya ng malakas, isang tawang nakakakilabot. Itinaas niya ang kanyang kamay, handa na namang manakit. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang palad sa aking mukha, isang kamay ang pumigil dito. Ang kamay ni Jason. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ng kanyang ina. Sinabi ko ng tama na, sabi niya, ang boses ay mababa, kalmado, ngunit puno ng panganib.
Subukan mong saktan ulit si Danica o ang anak ko at makakalimutan kong ina kita. Ang gulat sa mukha ni Madam Imelda ay hindi mabibili. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang kinalaban siya ng kanyang sariling anak. Para sa akin. Para sa aming anak. Binitawan ni Jason ang kanyang ina. Lumapit siya sa akin, hinawakan ang aking mga balikat at tinitigan ako sa mata. Umuwi na tayo, sabi niya. Hindi sa mansyon. Ang tinutukoy niya ay ang maliit kong bahay. Umuwi na tayo sa anak natin. Pagdating sa aming maliit na bahay, maingat na binuhat ni Jason si ina mula sa aking mga bisig. Pumasok siya sa loob at sa unang pagkakataon, nakita ko siyang gumalaw, hindi bilang isang mayabang na amo, kundi bilang isang ama. Dahan-dahan niyang inihiga ang aming anak sa papag, inayos ang unan sa ilalim ng ulo nito at kinumutan. Isang sandali ng tahimik na pagmamahal na pumawi sa lahat ng ingay at gulo sa klinika. Nanatili akong nakatayo sa may pinto, pinapanood sila. Ang puso ko, na kanina lang ay puno ng takot at galit, ay ngayon nalilito. Nang makalabas si Jason mula sa silid, humarap siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay seryoso, puno ng isang bagong tuklas na determinasyon. Kailangan kong bumalik, sabi niya. Saan? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Sa mansyon. Kailangan kong harapin si Mama. Isang malamig na kaba ang gumapang sa aking dibdib. Jason, wag na. Baka lalo lang lumaki ang gulo. Umiling siya. Hindi, Danica. Tapos na ang pagtatago. Tapos na ang pagiging duwag ko. Panahon na para itama ang lahat. Para sa'yo. Para sa kanya, tumango siya sa direksyon ng kwarto ni ina. Para sa atin. Ang mga salitang para sa atin ay tumago sa puso ko. Isang pangako. Isang pag-asa. Mag-iingat ka, yun na lang ang nasabi ko. Tumango siya at lumakad papalapit sa akin. Nagulat ako nang hawakan niya ang aking kamay at pisilin ito ng marahan. Babalik ako, sabi niya, tinititigan ako ng diretso sa mata. Ang kanyang tingin ay puno ng pangako. Pangako. Pagkatapos, tinalikuran niya ako at umalis, iniwan akong nakatayo roon, hawak ang init na iniwan ng kanyang palad at ang pag-asang dala ng kanyang mga salita. Ang biyahe ni Jason pabalik sa Maynila ay isang paglalakbay ng pagbabago. Ang bawat kilometrong tinatakbo ng kanyang sasakyan ay naglalayo sa kanya sa dati niyang pagkatao, ang duwag, ang sunod-sunuran, ang bulag. At naglalapit sa kanya sa kung sino siya dapat, isang ama, isang lalaking handang ipaglaban ang tama. Dumating siya sa mansyon kinagabihan. Naabutan niya ang kanyang ina sa opisina nito, umiinom ng brandy, ang mukha ay gusot sa galit at pagkadismaya. Si Tata Armando ay naroon din, nakaupo sa isang silya sa gilid, tahimik ngunit ang mga mata ay matalas. Saan ka galing? Malamig na tanong ni Imelda, hindi man lang tumitingin sa kanya. Kay Danica. At sa anak ko, diretsahang sagot ni Jason, isinara ang pinto sa likuran niya. Ibinagsak ni Imelda ang kanyang baso sa lamesa. Huwag na huwag mong babanggitin ang batang iyan sa pamamahay na to. Wala kang anak sa babaeng yon. May anak ako sa kanya, ma, mariing sabi ni Jason. At apo ninyo siya. Si Elena. Hindi ko siya apo. At hinding-hindi ko siya kikilalanin. Kung ganoon, huminga ng malalim si Jason, hinding-hindi niyo na rin kami makikita. Aalis ako. Magsasama kami ni Danica at ng anak namin. Mamumuhay kami ng simple, malayo sa lahat ng kasinungalingan dito. Natigilan si Imelda. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng gulat at pagkatapos ng takot. Ang banta ng pag-iisa. Nagbibiro ka ba? Tatalikuran mo ang lahat ng ito. Ang yaman? Ang pangalan? Para sa isang hamak na katulong. Hindi siya hamak, ma, sagot ni Jason, ang boses ay matatag. Siya ang ina ng anak ko. At siya ang babaeng nasaktan at inapi ninyo. Inapi ng pamilyang ito. Ginawa ninyong pambayad sa isang krimen na kayo ang may gawa. Tumigil ka. Hindi ako titigil, sigaw ni Jason, ang naipong galit at pagsisisi ay lumabas na. Ginamit ninyo si Aling Elena. Ginamit ninyo si Danica. Ang lahat para lang pagtakpan ang isang pagkakamali sa kumpanya. Para protektahan ang pangalan natin. Anong klaseng pamilya tayo, ma? Anong klaseng tao kayo?
Hindi nakasagot si Imelda. Ang mga akusasyon ng sarili niyang anak ay parang mga sampal na sunod-sunod. Kung hindi mo kayang tanggapin si ina, pagpapatuloy ni Jason, kung hindi mo kayang akuin ang responsibilidad sa lahat ng kasalanan mo, kung ganoon, wala na tayong dapat pag-usapan. Kinuha niya ang kanyang wallet at checkbook mula sa bulsa. Ibibigay ko ang apelyido ko sa anak ko. At kung tatanggalin mo ako sa mana, wala akong pakialam. Kaya kong buhayin ang mag-ina ko nang hindi umaasa sa perang galing sa kasinungalingan. Ang banta ay naging totoo. Nag-iba ang anyo ni Imelda. Ang takot ay napalitan ng kapusukan. Fine. Kung iyan ang gusto mo. Simula ngayon, wala ka ng karapatan sa yaman ng mga tumakruz. Itatakwil kita. Tingnan natin kung saan ka pupulutin. Sa gitna ng sigawan, isang boses ang pumagitna. Isang boses na kalmado ngunit may bigat ng otoridad. Imelda, tama na. Si Tata Armando. Dahan-dahan siyang tumayo, hawak ang kanyang baston. Huwag kang makialam dito, Papa, sigaw ni Imelda. May kinalaman ako dito, mariing sabi ni Tata Armando. Dahil pangalan din ng anak ko, ang asawa mo, ang dinudungisan mo. At may kinalaman ako dito dahil mayroon akong dapat ibigay kay Danica. Naglakad siya papunta sa isang malaking aparador ng mga libro. May binuksan siyang isang maliit na safe na nakatago sa likod ng mga peking libro. Kinuha niya mula roon ang isang luma at makapal na sobre na selyado pa. Ano yan? Tanong ni Imelda. Hindi siya sinagot ni Tata Armando. Humarap ito kay Jason. Jason, apo. Ibigay mo ito kay Danica. Galing ito sa yumaong ama mo. Kinuha ni Jason ang sobre, naguguluhan. Bago mamatay ang tatay mo, paliwanag ni Tata Armando, may iniwan siyang huling habilin. Isang testamento na isinulat niya, na tanging ako at ang abogado lang natin ang nakakaalam. Ayaw niyang malaman mo, Imelda, dahil alam niyang kokontrahin mo. Binuksan ni Jason ang sobre. Sa loob ay isang legal na dokumento. Isang last will and testament. At sa ilalim ng maraming legal na salita, may isang clause na nagpatigil sa paghinga ng lahat. Nakasulat doon na ang 10% ng personal na yaman ni Ito Macruz, hindi ng kumpanya, kundi ng kanyang sariling pera, ay ipinapamana niya sa isang tao, kay Elena Reyes. Bilang kabayaran sa kanyang katapatan at bilang tulong sa kanyang pagpapalaki sa kanyang anak na si Danica. At kung sakaling pumanaw si Elena, ang mana ay direktang mapupunta sa kanyang nag-iisang anak. Hindi. Bulong ni Imelda, hindi makapaniwala. Hindi yan totoo. Peke yan. Totoo yan, Imelda, sabi ni Tata Armando. Naramdaman ng anak ko ang guilt. Alam niyang ginamit ninyo si Elena para pagtakpan ang kasalanan ng pamangkin mo na project manager. Ito ang paraan niya para makabawi. Isang sikretong ayaw niyang malaman mo dahil alam niyang gahaman ka. Ang katotohanan ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong silid. Ang pera. Ang iutang. Hindi lang pala ito suhol. Isa rin pala itong mana na hindi na ibigay. Ang perang ipinagkakamali nilang utang ay perang para sa amin talaga. Dahil dyan, pagpapatuloy ni Tata Armando, si Danica ay hindi lang basta katulong na may anak sa apo ko. Isa siyang tagapagmana. May karapatan siya sa yaman ng pamilyang ito. At ang anak niya ang apo ko sa tuhod ay may karapatan sa lahat ng pribilehiyo ng isang tumakruz. Ang katarungan. Ang pag-asa. Ang mga ito ay dumating sa paraang hindi ko inaasahan. Si Imelda ay napahawak sa lamesa, tila nawala ng lakas. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kayabangan at galit ay nawala, napalitan ng isang bagay na nakakaawa, pagkatalo. Dahan-dahan siyang napaluhod sa sahig. Ang matigas na babae, ang reyna ng mansyon, ay gumuho, umiiyak hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkawala ng kontrol. Kinuha ni Jason ang testamento. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ito ang susi. Ito ang magpapalaya sa amin. Tumingin siya sa kanyang lolo at tumango, isang tango ng pasasalamat. Pagkatapos, tumingin siya sa kanyang inang nakaluhod at umiiyak sa sahig. Walang awa, walang galit. Ang tanging naroon ay lungkot. Tinalikuran niya ang lahat ng gulo at naglakad palabas ng opisina. Kailangan niyang umuwi. Kailangan niyang umuwi sa kanyang mag-ina, dala ang katotohanan na magpapalaya sa kanilang lahat.
Ang katarungan ay hindi dumating na parang isang malakas na bagyo, kundi parang isang banayad na umaga matapos ang isang mahabang gabi. Walang malaking iskandalo sa media. Walang dramatikong pag-uusig sa korte. Ang lahat ay inayos ng tahimik at pribado, sa tulong ni Tata Armando at ng matagal ng abogado ng pamilya. Ang testamento ng yumaong ama ni Jason ay naging pundasyon ng lahat. Ang perang dating tinawag na utang B ay opisyal na kinilala bilang mana para sa amin ni nanay. Ang mga property at pera na dapat ay sa amin ay dahan-dahang inilipat sa pangalan ko. Hindi ko tinanggap lahat. Kinuha ko lang kung ano ang nararapat, sapat para mabigyan si ina ng magandang kinabukasan at para maipundar ang isang maliit na negosyo. Ang natitira, ibinalik ko sa foundation. Hindi na ako si Danica na bayad utang. Ngunit hindi rin ako si Danica na biglang yaman. Ako pa rin si Danica, ang ina ni ina. At iyon lang ang mahalaga. Isang taon ang lumipas mula nang bumalik si Jason sa buhay namin. Isang taon ng dahan-dahang paghilom. Isang taon ng panunuyo. Isang taon ng pagpapatunay. Nanatili kami sa Barangay San Martin. Ipinagawa niya ang aming maliit na nirerentahang bahay. Ginawa itong isang simple ngunit magandang tahanan. Tuwing Biyernes ng hapon, darating siya mula Maynila at mananatili hanggang Linggo ng gabi. Sa loob ng 2 araw na iyon, hindi siya si Jason Tomacruz, ang tagapagmana. Siya si Ipapa J, ang tatay ni ina. Pinapanood ko sila habang naglalaro sa bakuran, naghahabulan, nagpapalipad ng saranggola. Pinapanood ko kung paano niya tinuturuan si ina na magsulat ng kanyang pangalan, Elena A. Tomacruz. Pinapanood ko kung paano kumikinang ang mga mata ng aking anak sa tuwing darating ang kanyang ama. At sa mga sandaling iyon, ang natitirang galit at hinanakit sa puso ko ay tuluyan ng natutunaw, napapalitan ng isang damdaming matagal ko nang pinipigilan. Pag-ibig. Isang gabi, habang natutulog na si ina, nakaupo kaming dalawa sa veranda, sa parehong lugar kung saan nagsimula ang lahat. Danica, sabi niya, hinawakan ang aking kamay. Pakasalan mo ako. Hindi ito isang tanong na may kasamang mamahaling singsing o isang ingranding proposal. Isa itong simpleng pakiusap, puno ng sinseridad. Tumingin ako sa kanya. Bakit? Dahil mahal kita, sabi niya, walang pag-aalinlangan. Mahal kita noong nasa mansyon pa tayo, pero duwag ako para aminin. Mahal kita noong nawala ka at halos ikabaliw ko. At mas lalo kitang minahal nang makita kong pinalaki mo ang anak natin ng buong tapang at pagmamahal. Gusto kong gumising araw-araw na kayo ni ina ang una kong makikita. Gusto kong bumuo ng isang tunay na pamilya kasama mo. Ang mga luhang pumatak mula sa aking mga mata ay hindi na luha ng sakit, kundi luha ng kaligayahan. Bulong ko. Pakakasalan kita. Ang aming kasal ay ginanap hindi sa isang malaking katedral sa Maynila, kundi sa maliit na kapilya ng Barangay San Martin. Simple lang ang lahat. Ang mga bisita ay ang mga kapitbahay namin, ang mga kaibigan namin sa palengke, ang mga taong naging parte ng aming bagong buhay. Ang tanging pamilya na naroon ay si Tata Armando, na siyang naghatid sa akin sa altar, ang mga mata ay nangingilid sa luha ng tuwa. Ang suot kong bestida ay hindi gawa ng isang sikat na designer, kundi tinahi ng pinakamagaling na mananahi sa aming baryo. Ngunit sa araw na iyon, pakiramdam ko, ako ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Ang aming flower girl, syempre, ay walang iba kundi ang aming si ina. Suot ang isang maliit na puting bestida, masaya siyang naglalakad sa aisle, iwinawagayway ang isang basket ng mga bulaklak ng kalatsotsi. Sa bawat hakbang niya, nakikita ko ang aming kinabukasan. Isang kinabukasang maliwanag at puno ng pag-asa. Nang araw ng kasal, may isang sulat na dumating. Isang sulat na may pamilyar na eleganting sulat kamay. Galing kay Imelda. Siya ay hindi dumalo. Matapos ang lahat ng nangyari, pinili niyang magtungo sa Amerika para magpalamig. Hindi namin alam kung kailan siya babalik o kung babalik pa ba. Ngunit ang sulat iyon ay isang hakbang. Danica, hindi ko hihingin ang iyong kapatawaran dahil alam kong wala akong karapatan. Ang sakit na idinulot ko sa iyo at sa iyong ina ay hindi kayang burahin ng anumang salita. Isinusulat ko ito hindi para sa sarili ko, kundi para sa aking anak at sa aking apo. Sana ay mapalaki ninyo siya ng maayos, malayo sa laso ng kayamanan at kapangyarihan na sumira sa akin. Sana, balang araw, kapag handa na siya,
ay masabi ninyo sa kanya na mayroon siyang isang lola na, sa kabila ng lahat ng kanyang pagkakamali, ay nagsisisi. Huwag mo sanang hayaan na ang mga kasalanan ko ay maging anino sa kaligayahan ng aking anak. Mahal na mahal niya kayo. Imelda. Ipinakita ko ang sulat kay Jason. Binasa niya ito at nakita ko ang bahagyang pagngiti sa kanyang mga labi. Hindi ito isang ngiti ng tagumpay, kundi isang ngiti ng closure. Isang pagsasara sa isang masakit na kabanata ng kanilang buhay. Kinabukasan, pagkatapos ng aming kasal, may isang lugar kaming pinuntahan. Kaming tatlo. Ang sementeryo kung saan nakahimlay si nanay. Bitbit ang isang bungkos ng mga puting bulaklak, lumapit kami sa kanyang puntod. Inilapag ko ang mga bulaklak sa ibabaw ng kanyang lapida. Elena Reyes. Isang mapagmahal na ina. Yumuko ako at hinaplos ang malamig na marmol. Nay, bulong ko, ang mga luha ay muling dumaloy. Tapos na po ang lahat. Nakuha na po natin ang hustisya. Hinawakan ni Jason ang aking balikat. Si ina naman ay yumakap sa aking mga binti. Salamat po sa lahat, Nay. Salamat sa pagiging matatag. Patawarin niyo po ako kung minsan pinanghinaan ako ng loob. Pero heto na po kami ngayon. Buo na po kami. Tumingin ako kay Jason na nakangiti sa akin. Tumingin ako kay ina na nakatingala sa akin, ang mga matay puno ng pagmamahal. Dito, sa harap ng puntod ng aking ina, sa gitna ng katahimikan, naintindihan ko ang lahat. Ang utang, ang galit, ang sakit, lahat ng iyon ay bahagi lang ng aming kwento. Mga pagsubok na nagpatatag sa amin. Mga daang liku-liko na nagdala sa amin sa tamang destinasyon. Dahil sa likod ng lahat ng iyon, sa likod ng 1,000,000 pisong utang, mayroong isang pag-ibig na naghihintay. Isang pag-ibig na ipinaglaban. Isang pag-ibig na pinaghirapan. Isang pag-ibig na sa wakas ay nagbigay sa amin ng isang tunay at masayang pamilya. Hinawakan ko ang kamay ni Jason. Kinuha naman niya ang kamay ni ina. Magkahawak kamay, tinalikuran namin ang nakaraan at humarap sa isang bagong simula. Sa aking mga minamahal na mambabasa, kung paano nagsimula at nagtapos ang paglalakbay ni Danica at Jason, ay ganoon din po nagtatapos ang ating sama-samang pagsubaybay sa kanilang kwento. At sa pagkakataong ito, nais ko pong mag-alay ng isang sandali upang magbigay ng aking taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat po. Salamat sa bawat minuto at oras na inilaan ninyo upang samahan si Danica sa kanyang mga pagluha, si Jason sa kanyang mga pagsisisi, at silang dalawa sa kanilang mahirap ngunit napakagandang paglalakbay patungo sa pag-ibig at kapatawaran. Ang inyong pagsuporta at pananabik sa bawat bagong kabanata ang nagsilbing inspirasyon at lakas ko upang buuin ang kwentong ito mula simula hanggang wakas. Ang pagsulat ng Pag-ibig sa likod ng utang ay isa ring personal na paglalakbay para sa akin. Habang isinusulat ko ang bawat salita, pakiramdam ko'y kasama ko si Danica sa kanyang maliit at madilim na silid, ramdam ang bigat ng isang kasalanang hindi niya ginawa. Naramdaman ko ang galit ni Jason, ang kanyang pagkalito, at ang sakit ng dahan-dahang paggising sa isang masakit na katotohanan. May mga gabing napapangiti ako sa kanilang mga simpleng kikilig di moments, at may mga pagkakataong napapaluha ako sa kanilang mga pagsubok. Ang kanilang kwento ay naging bahagi na rin ng aking puso, at ang makita itong natapos ng may pag-asa at pagmamahal ay isang gantimpalang hindi matutumbasan ng anuman. Sa likod ng mga drama, tampuhan, at pag-ibigan, ang nais ko talagang iparating na mensahe ay simple lang, ang pag-ibig, sa kanyang pinakadalisay na anyo, ay may kakayahang maghilom, magpatawad, at magbago. Ito ay isang paalala na gaano man kadilim ang ating pinagdadaanan, laging mailiwanag ng pag-asa. Ito ay isang kwento tungkol sa lakas ng isang babae, ang tapang ng isang ina, at ang kapangyarihan ng pagpapatawad, hindi lang para sa iba, kundi para na rin sa ating mga sarili. At higit sa lahat, ito ay isang paalala na ang tunay na pamilya ay hindi laging nasusukat sa dugo, kundi sa pagmamahal at pag-aalagang ibinibigay natin sa isa't isa. Ngayong nabasa na ninyo ang buong kwento, nais ko sanang marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang inyong naramdaman? Sino ang karakter na pinakanatumimo sa inyong puso? Anong aral ang inyong napulot? Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento. Ang inyong mga pananaw at damdamin ay napakahalaga sa akin.
At kung nagustuhan ninyo ang paglalakbay ni Danica at Jason, sana'y maibahagi ninyo ang kanilang kwento sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay, upang mas marami pa ang makaalam na sa likod ng bawat pagsubok ay may pag-ibig na naghihintay. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Hanggang sa ating susunod na kwento. Nagmamahal. Ang inyong manunulat.